Magandang gabi po mga kababayan. Ako po si Chairman Rick Saludo. Bumabati sa inyo sa ating programang Republic Service. At kita po naman ninyo, narito pa kami muli sa Tanawan para sa ating part 2 ng Tanawan Special. At ako, binabati po rin magandang gabi Commissioner Princess. Kita mo, nakapag-shopping na kami ni Commissioner Princess. Ito po, 2 months mula sa Tanawan. At ano yung nahagip mo yan? Magandang gabi po, Chairman Rick. At napakaganda ng aking flash mula sa Tanawan, Batangas. At bago po tayo magpatuloy sa ating part 2 episode ng Tanawan Special ng Republic Service, magpasalamat naman tayo sa ating sa kanilang kantang Tanawan City Musical. Panawin yung Filipino bayaning totoo. Music and lyrics by Maestro Raul Lantican. Oo naman. Naku, tayo po yung nagpapasalamat sa kanilang paunang pagtatanghal na episode ng Tanawan Special sa Republic Service. At sabi ko nga, ngayon, gusto namin namang ibida ang mga programa at mga produkto dito sa Tanawan na tunay pong kawili-wili at katakam-takam. Ika nga at napakaganda para sa ating mga parokyano rito sa lalawigan ng Batangas at lungsod ng Tanawan. At ngayon po, siyempre, tuloy tayo sa ating second episode at dito po sa episode na ito, Lingkod Bayani naman, titingnan natin ang mga uliran na ating civil servants na bibigyan pansin natin at mamamayan muna tungkol naman sa water district. Tubig! Hindi lang produkto ang ating ibibida, kundi ang mga serbisyo at mga magagaling na mga citizens dito sa ating second sa Tanawan, Batangas ang ating pakikilala. At syempre din, dahil hindi lang para sa mga taga-Tanawan ng Republic Service, para sa mga taga-ibang bansa at sa mga buong Pilipino na kung saan man kayo nandoon, pwede kayo manood ng Republic Service, www.nbni.tv. Kaya tuloy na po tayo sa ating second episode ng Tanawan Special. Dito po, sa lungsod ng Tanawan, panoorin po ninyo, susunod, Lingkod Bayani.
ang mga uliran mamamayan ng Tanawan sa pagbabalik ng Republic Service. Nagbabalik po ang Republic Service at ating ngayon tatanghalan sa lingkod bayani, isang consultant on peace and order and general security. Dahil naman talaga, Chairman, napakalawak po ng kanyang experience when it comes to peace and order and security. Ay talaga pong ito, lingkod bayani talaga sapagkat sa kanyang pagkabayani, sa pakikipagdigma laban sa mga lumalaban sa ating republika, at lalo pa medyo itatanong natin siya sa mga ligalig ngayon sa Mindanao, magandang tanongin din siya tungkol doon. He expertly deployed and redeployed in the AFP fighting forces under his command that brought tranquility in Muslim Mindanao while keeping at bay the hostile Islamic forces. At naging critical din po, nakita niya po he promoted friendship and close collaboration between Christian and Muslim leaders, and he very much put value on human life and premium and human dignity and conscience. Atin pong i-welcome para sa ating lingkod bayani segment dito sa Republic Service, si Retired General Cesar Tapia. Good evening po, General. Magandang gabi po, General. Gabi sa inyo lahat na nakikinig dyan at sa inyo po, Commissioner. Kayo ngayon po kayo ay naglilingkod pa rin sa lalawigan ng Tanawan. Pero siyempre, bago kayo nag-retire noong 1988, ay talagang direkto kayong nanumuno sa ating mga puwersa sa Mindanao at sa iba pang dako ng ating bansa. Kumusta po ang mga karanasan ninyo noon? Ang sitwasyon po sa Mindanao ibang-iba kaysa sa sitwasyon sa ibang dako ng bansa. Oo. Noong kami na-deploy sa Mindanao, talaga pong puro laban. At yun po ang height ng Muslim Rebellion. At noon, MNLF pa lumalaban. Opo, MNLF pa. Mas malaki pang puwersa kaysa dun sa ngayong kalaban ng gobyerno. No? At sila ho tulong-tulong noon. Parang unified command din po sila. Ang mga Maranao, Maguindanao at mga Huluano. Ngayon ho medyo nag-iba't ibang pangkat na sila. Ang MNLF po, under Biswari, ay nakapag-ugnayan na sa gobyerno natin. Ang MNLF po sa Central Mindanao, principally, ang medyo yung MILF doon. ang focus ng attention po natin ngayon. At saka ang Mindanao. Sir, ngayon po may mga medyo anuhan na natin sandali yung issue ngayon sa ating bansa sa Muslim Mindanao. Kakalabas lang po ni Vanny na 178 days na abduct ng Abu Sayyaf. Ano po ang napalagi niyo po dito kayo with that extensive experience sa ganitong larangan? Alam niyo po, very sad experience ko sa Pulo and Beres of Sulu. Karamihan po dyan ang Muslim brothers natin ay naunawaan nila what, good citizenship means. Pero meron pong mga ibang elemento na katutubo ata sa kanila ang maging mga bandits. Sa ating pong kasaysayan, mababasan nyo, even before the Spaniards came, medyo magulo na po yung lugar na yon. And they never stopped this kind of activities, panahon ng Kastila, Amerikano, at hanggang ngayon. So ito po ay isolated lang. Pero ako po ay nagagalak na marami tayong mga kapatid at kaibigan dyan na talagang tumutulong sa atin. Like, ito po nga aking kaibigan na si Governor Sapurtan. Pirmi ko na lang pinapanood sa TV at malaki naman pong tulong sa ating gobyerno. Ngayon, kayo rin po, mista, ika nga ni Executive Secretary Edermita, no? Na kayo ang magkakasama kayo doon sa PMA class, no? Noong panahon ninyo. Ano po ang mga karanasan ninyo sa inyo naman nung panahon na bata pa kayong sundalo hanggang sa inyong retirement sa hukbo, yung inyong karanasan po sa Armed Forces? Opo. Sabi ko nga ho sa inyo kanina,
po kami Batanggenyo Oo. na nagpunta sa PMA at nagtapos. Si Secretary Armita po ay tiga Nasugbu. Oo. Palayan area po yan. Si General Bibila ay tiga San Juan. Mayroon pong isang general pa na tiga Batangas City, si Ernesto Maderaso, pero hindi niyo po natin pinig. Kasi po doon nag-retire sa Cebu. Takbo na po ang tiga Tanawan. Oo. At sa inyong, ano hong kaibahan ng hukbo noon at ngayon? Ang tagay ko po ibang-iba. In terms of passion, dedication. Gusto kong sabihin na siguro katumbas kami ng mga dedication din ng mga awal ngayon. Ngunit ang kanilang organization, kagamitan, ay mas modern na. Nung kami po yung nag-umpisa, siyempre po, very crude pa po at wala po naman talagang masyadong ayuda pa sa atin ng ibang ahensya ng gobyerno. Sir, ngayon po bilang consultant naman po dito sa Tanawan, ano po ang nakikita nyo naging malaking bahagi po ng inyong pagtulong sa city government na naging tulong din po ang naging experience nyo bilang general sa AFP? Ipagtatapat ko po sa inyo na ibang-iba po kasi ang sitwasyon ng Tanawan at yung aking experience sa buong Mindanao. Kasi po sa responsibility lang, to be in charge of the whole Mindanao is something awesome, tremendous. Nakakatakot po. Kasi kung may mangyari anywhere in Mindanao, I was to blame as the commander. Dito naman po, ang focus sa attention ho namin sa peace and order, itong 48 barangays na hindi ko po naman masasabing magulo. Tahimik naman po rito at malaki po ang improvement sa peace and order. Mahuhusay po kasi ang mga hepe ng security forces namin dito. Nandiyan po si Mr. Cesar De Leon, ang aming civil security unit, si Mr. Ben Lambito ng traffic management, at saka ang aming pong naging hepe ng pulis dito ay mga dalubhasa mahuhusay po, delegated. Ngayon po ay si Colonel Manalo. Ngayon, isang hamon sa mga lumalagong lungsod gaya ng Tanawan na siyempre dumadami ang mga negosyo, dumadami rin yung para bang gustong magsamantala, no? Tapos bukod yan, dumadami rin yung tao na pumaparito para magtrabaho, mga tagalabas naman, ano? Paano ito pinamamahalaan, lalo na sa larangan ng peace and order? Kasi yan problema na makikita nyo rin sa ibang lugar na nakakaakit ng mga tagalabas para magtrabaho ron, manirahan doon dahil magsagana ang buhay. Sige po. Totoo po yan. Pero yung aming po mga barangay captains, pagdating po nitong mga dayuhan, ito po monitor na nila. Markado na. Nare-register naman ho nila. Kailangan ho rin mag-register sa Batangay, sa barangay, para ho sila matulungan din sa kanilang mga kabuhayan. So, importante talaga subaybayan nila. Kumpleto po ang aming informasyon dyan. At, of course, hindi ko na yung pasiguro kung ilan na lahat ko yan. Kasi meron mga come and go Pero by and large, monitor ng mga kapitan na inire-report po naman sa mayor dito po sa siyudad. Well, sir, nagpapasalamat po kami sa inyong oras na binigay para maging guest po namin dito sa Lingkod Bayani. At we congratulate you po for all of the contributions you've given sa ating AFP Fighting Forces at patuloy pong paglingkod dito sa City of Tanawan. Salamat po sa inyong sa ating pong pagbabalik, makakausap pa po natin ang iba pang mga magagaling na mga bayani dito sa Tanawan City ng Batangas. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik po ang Republic Service. Sa larangan ng sports, ang mga Little League chapter dito sa Tanawan. Simulan natin kay Coach Ramil Mercado, coach ng Tanawan Little League. Natin, medyo tignan nyo po, yung mga tropeyo po doon sa likod, ano? Na mga napagwagyan ng ating